Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kadiliman ang namulatan niya. Saglit na sinanay niya ang mga mata sa kadiliman. Ngunit kahit anong gawin niya ay wala siyang makita kahit na ano. Madilim. Sobrang dilim at nag-uumpisa ng pangilabutan ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya, dinig na dinig niya ang pagpatak ng tubig at ilang mga kaluskos na nakakapagpapitlag sa kanya. Malamig sa kinaroroonan niya. Basa din ang kinahihigaan niya. Sinubukan niyang bumangon ngunit nahirapan siya. Nakatali din ang kamay at paa niya. Mayroon ding nakatakip sa bibig niya. Sinubukan niyang sumigaw ngunit nilunod lang ang sigaw niya. Nagkakakawag siya. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya magawang makawala hanggang sa mapagod siya dahil sa ginagawa niya. Tumigil siya. Umiiyak ng umiiyak. Pilit na hinahagip sa isip kung bakit narito siya. Naalala niya sumakay siya ng taxi. Sinundan niya si Adam hanggang sa hindi na niya ito makita. Ang taxi driver, may inispray ito sa kanyang kimikal. Gumapang ang kilabot sa katawan niya. Pilit niya ring ginigising ang sarili dahil baka binabangungot lang siya. Pero dumaan na ang napakatagal na sandali. Naroroon pa rin siya. Na nag-uumpisa na siyang magpanik, ngunit pilit niyang nilalabanan. Hindi siya maaaring mamatay nang hindi nakikita ang anak. Kailangan siya ni Axel, lalo na ni Lexa. Kailangan niyang mahanap ang anak. Pero paano? At paano kung dito na siya mamatay? Paano na si Adam? Bigla niyang pinagsisihan kung bakit hindi malang siya agad nagsabi dito kung gaano niya ito kamahal. Matagal niyang kinimkim ang kanyang damdamin. Sana noon pa lang sinabi na niya rito na mahal niya ito. Sana mas nagparamdam at nasuklian niya ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. At ang daddy niya, kakayanin ba nito ang muli na naman niyang pagkawala rito? Nagsisisi siya kung bakit lumabas pa siya ng bahay at sumunod kay Adam. Sana naroroon siya at hindi magiging dagdag alalahanin pa. Tahimik siyang umiyak ng umiyak at walang ibang ginawa kundi sisihin ang sarili kung bakit siya naririto sa sitwasyon na ito. Hindi na malaya ni Laura na nakatulog na siya. Nagising lang siya nang may malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Sisinghap-singhap na nagmulat siya ng mga mata. Pero agad din siyang pumikit dahil nasilaw siya sa liwanag. Saglit na sumakit ang mga mata niya at lumabo dahil sa biglang liwanag na tumatama sa mga mata niya. Nakarinig siya ng pagtawa ng isang babae. Kasunod niyon ay ang muling pagbuhos sa kanya ng tubig. Galit na sigaw siya pero nalunod lang ulit ang kanyang tinig. Ipinilig niya ang ulo para palisin ang tubig na nasa mukha niya. Pumikit-pikit siya at pilit inaaninag ang bultong nasa harapan niya. Isang pagtawa naman ang narinig niya. Hinarap niya ang pinanggalingan ng pagtawang iyon, pero nanatiling malabo sa kanyang mga mata. Wake up. Jade? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung nag-hallucinate lamang siya sa tinig ni Jade, kung yun nga ba ang kanyang narinig o hindi. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Naramdaman niya ang hapdi niyon. Napaigik siya nang hilahin ito ang buhok niya at sapilitang iharap dito. Naaninag niya ang mukha nito at pamilyar iyon sa kanya. Marahan na binatawan nito ang buhok niya na ikinauntog niya sa semento. Mas maganda pa rin ako sa'yo. Nangangalaiting wika nito. Mas karapat dapat akong maging asawa ni Anthony.
Tinitigan niyang maigi ang mukha nito. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Si Jade nga. Pero bakit ito? Surprise? Humahagikik na wika naman nang makita nito ang gulat na rumihistro sa mukha niya. Did I surprise you? Tanong pa nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Bakit naririto si Jade? Naghihiganti ba ito dahil natanggal ito sa trabaho? Ang daming tanong na gusto niyang sambitin. Pero hindi niya magawa dahil sa nakatabing ang kanyang bibig. Nakakatakot ka naman tumingin. Kunwaring hintatakot na wika nito sabay hagik-hik. Masakit sa tainga ang hagik-hik nito. Gusto niyang kalmutin ang pagmumukha nito. Pero hindi niya magawa dahil nakagapos ang mga kamay niya. Kawawa ka naman. Hindi ka makagalaw. Iiling-iling na wika nito. Muli na naman siyang nawala ng malay nang may matigas na bagay itong inihampas sa kanyang ulo. Napatiimbagang naman si Adam. Nawala ang pulang dot sa map na nasa screen ng cellphone niya. Gumalaw iyon kanina. Hudyat na gumagalaw iyong papaalis. Inis na napamura siya nang mawala iyon ng tuluyan. Inis na denial niya si Percy. Kylie, already got her. Imporma naman ni Percy na agad na nagpakalma naman sa kanya. Mabuti na lang at marami itong koneksyon. Mas pinadadali nito ang buhay niya. Where is she? Nasa Tagaytay. I'll send the exact location. Okay. Aniya saka nagpaalam dito. Ipinasa nito kaagad ang location. Kaya nagmamadaling bumwelta siya at mabilis na pinasibad ang kotse niya. Kulang na lang ay paliparin niya ang kotse niya. Kailangan niya na makapunta sa lokasyon na kinaroroonan ng anak niya habang hindi pa nahahalata ni Jade na alam na niya kung nasaan ito. Hindi pa tumatawag ang babae. Siguro'y mas nais nitong makaramdam sila ng takot. Pero nagkakamali ito ng binangga. Hindi niya hihintayin na kumuntak pa ito. Siya na mismo ang hahanap dito. Nangangalaiti ang mga bagang niya. Walang kahit na sino man ang gagalaw sa pamilya niya nang hindi madudurog ng mga kamay niya. Halos kalahating minuto pa ay nasa Tagaytay na siya. Tinatalunto niya ang subdivision na tinutukoy ni Percy. Agad siyang nakapasok doon. Pagkatapos sabihing nais niyang magsiyasat sa lugar dahil nagbabalak siyang bumili ng bahay na ibinebenta roon. Lumagpas siya sa guardhouse. Hinahanap niya ang address na ibinigay sa kanya ni Percy. Isang pulang townhouse, ang address na tinutukoy ni Percy. Ipinarada niya ang sasakyan niya sa hindi kalayuan. Bukas ang ilaw sa loob ng townhouse. Open ang bakuran kagaya rin ng ibang townhouse doon. Madali para sa kanya ang pasukin ang loob niyon. Kinuha niya ang barel sa compartment ng kanyang kotse at isinuksok iyon sa likuran. Tinawagan niya si Percy para sabihing naroroon na siya. Alam niyang si Percy, paniguradong may kasunod na itong mga tauhan. Saglit na minamanmanan niya ang townhouse. Wala siya nakikitang tao sa labas. Malamang nag-iisa lang si Jade, pero baka na rin nasa loob ang mga tauhan nito. Napansin niya ang taxi na dahan-dahang nagminor at pumasok sa pathway ng townhouse. Maya-maya pa ay nakita niya si Jade na lumabas sa pintuan. Nakasuot ito na maikling maong na shorts at puting polo na nakatakin sa shorts nito. Lumabas ng taxi ang driver at lumapit naman kay Jade saka ito hinalikan. Pinagmamasdan niya lang ang dalawa hanggang sa nagtungo na ang mga ito sa backseat. Saglit na nag-usap ang mga ito hanggang sa umatras si Jade at pumalit naman sa pwesto nito ang lalaki. Yumuko ang lalaki at may kinuha sa backseat. Nalaki naman ang mga mata niya na makitang karga-karga nito ang walang malay na si Laura. Bigla ang pagtahip ng malakas na kanyang dibdib. Paanong hawak ng mga ito si Laura? Galit na pasuntok siya sa manibela. Tinapunan niya pa ng tingin ang mga ito nang pumasok sa loob.
Nahapong isinandal niya ang likod hanggang sa narinig niya ang pag-iingay ng cellphone niya. Sinagot niya ang tawag ni Percy. "Laura is missing." Bungad naman ito. Tinawagan ka raw nila Alonso pero hindi ka raw makontak. Dagdag pa nito. Nawawala si Laura. Napapikit siya at pasimpleng pinigil ang damdamin. I know where is she?" Sagot naman niya sabay sulyap sa townhouse. "What? Nasaan siya?" Hawak rin siya ni Jade. Saglit na natahimik naman si Percy. Pagkatapos ay sunod-sunod itong napamura. "I'm gonna kill that bitch." Mura naman ito. "No, ako ang papatay sa kanya." Aniya sa nangangalit ng ngipin. "Parating na ang mga tauhan ko sa lokasyon mo. Hintayin mo lang sila." Wika naman ito. Pinatay na niya ang tawag at hindi na siya nagsalita pa. Hindi niya rin naman kasi masusunod ang sinasabi nito. Magkasunuran ang mga kotse nila. Kanina nang makatanggap na ito ng tawag. May importante itong kailangang puntahan. Tungkol sa babaeng kinababaliwan nito. Kaya naman hinayaan na niya ito. Hininda na niya ang sarili pagkatapos ay lumabas siya ng sasakyan niya at lakad-takbo na lumapit sa townhouse. Dumaan siya sa gilid ng bahay. Walang kahit na isa man lang ang nakasalubong niyang nagbabantay. Mukhang tama ang kutob niya na maliban sa dumating na taxi driver ay wala na itong ibang kasama pa. Tumingala siya sa bintana na nasa second floor. Bukas ang ilaw doon. Naghanap siya ng maaaring kapitan para makasampa hanggang sa tuluyan siya makaakyat. Sanay siya sa ganito. Sinanay siya ni Percy, ang naging mentor niya, lalo na nang makapasok siya sa organisasyon na kinabibilangan nito. Noong una ay trip niya lang. Nakihati siya sa kinikita nito hanggang sa tuluyan na niyang minahal ang trabaho. He was an agent before. Nakilala niya sa isang bar si Percy at doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. At ngayon nga ay nagagamit niya ang lahat ng natutunan para mailigtas ang anak niya. Nang makasampa siya sa bintana ay maingat na sinilip niya ang loob niyon. Isang library. Sinubukan niyang buksan ang bintana ng dahan-dahan at bumukas naman iyon. Itinukod niya ang mga kamay pagkatapos ay walang ingay na nakapasok siya sa loob. Iginala niya ang paningin. Puno ng libro ang paligid. Ang iba ay puro storybooks. Napatingin siya sa malaking whiteboard na nasa isang gilid. Nakuha niyon ang atensyon niya, kaya dahan-dahan siyang lumapit doon. Puno ng mga litrato ang blackboard. Ang karamihan ng mga naroroon ay mga litrato niya na nasa iba't ibang lugar ng Moscow. It was 5 years ago. Ang iba naman ay kasalukuyang larawan lang. Litrato niya sa ospital. Ang iba ay pasakay na siya sa kotse. At ang iba naman ay mga larawan ng kambal. Kasama ng mga ito si Nurse Jade, na pati imbagang siya. Niloko siya ng babaeng ito. Kung hindi niya pinaniniwalaan ang mga drama nito, hindi mapapahamak ang anak niya at si Laura. Tatalikod na sana siya nang may umagaw ng atensyon niya. Isang litrato. Halatang ginupit ang mga iyon. Nakasuot siya ng puting v-neck t-shirt habang karga-karga ang kambal at nakangiti sa kamera. Pero punit ang litrato at tinapalan ang mukha ni Axel. Pinagmamasdan niyang mabuti ang babae sa litrato dahil parang namumukhaan niya ito. Si Teresa, ang dating nurse ni Laura sa Moscow. Naalerto siya na marinig ang mga papalapit na yabag. Mabilis ang mga kilos at nagtago siya sa isang drawer nang bumukas ang pintuan ng library. Pumasok naman si Jay doon. Naghanda naman siya sa kinatatayuan niya. Pero hindi lumapit si Jade. Lumabas na itong muli. "Ikaw na ang bahala sa babaeng yan." Wika naman ni Jade. Bili niya kay Rolly na malaki ang pagkakangisi. Habang buong kamanyakang nakatingin ito kay Laura na walang malay na nakahandusay sa sahig ng basement. Napapangisi naman siya. Makakaganti na rin siya sa babaeng ito.
Sisiguraduhin niyang hindi na ito mamahalin pa ni Anthony. Tumalikod na siya at iniwan niya si Laura sa kamay ni Rolly. Lumabas siya ng basement. Umakyat siya sa itaas para muling silipin si Lexa. Tulog na ito. Muli niyang isinara ang pintuan. Pupunta siya sa library para kuhanin ang kanyang cellphone na ginagamit niya sa pagtawag niya kay Anthony. Natigilan siya sa pagpihit niya ng seradora nang makarinig ng kaluskos sa loob ng library. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Pinagala niya ang mga mata sa paligid. Napansin niyang bukas ang bintana. Pumasok siya na bahagya. Napatingin siya sa sulok na malapit sa whiteboard niya. May anino siyang napansin. Napatiimbagang siya at lumabas ng silid. Lyra POV, ang altar ni Laura. Nagmulat siya ng mga mata. Umikot ang paningin niya dahil sa pagkahilong nararamdaman. Leche. Mura niya sa isip nang sumigid ang kirot sa kanyang ulo. Para iyong mabibiyak. Nasaan ba ako? Sinubukan niyang gumalaw ngunit nakagapos ang mga kamay at paa niya. Malamig at basa sa kinahihigaan niya. Mabuti naman at gising ka na. Ani ng isang boses. Pilit niyang inaaninag ang isang malaking bulto sa harapan niya. Nakasuot ito ng pantalong maong nakupas at may mga tasta sa bandang tuhod. Dilaw na polo shirt ang pang-itaas nito. Tumitig siya sa mukha nito. Makapal ang maitim na labi nito. Malaki ang butas ng ilong at nandudumilat ang namumulang mga mata nito. Makakapaglaro na tayo. Makahulugang wika naman ito. Napamura siyang muli sa isip. Mukha na isang sitwasyon na naman si Laura at siya naman ang haharap. Peste ka talagang babae ka. Gigil na sabi niya dahil lagi na lang siya ang humaharap sa mga bagay na hindi kayang tanggapin ng isip nito. Kinalma niya ang sarili. Hindi nakakatulong kung matatakot o matataranta siya. Hindi niya kayang lumaban dahil di hamak na mas malaki ito kaysa sa kanya. Idagdag pa ang pagkakagapos ng kamay at paa niya. Nanatili siyang nakatitig dito. Pinag-aaralan ang mga susunod na hakbang niya. Naupo ang pangit na lalaki sa harapan niya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Hindi siya pumalag. Nanatiling blanko ang mga mata niya na nakatitig sa mga mata nito. Mabait ka naman pala. Anito na patuloy sa paghaplos sa buhok niya. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Tinanggal nito ang duct tape sa bibig niya. Nauuhaw ka ba? Tanong nito at tinulungan siya makaupo. Marahan naman siyang tumango rito. Mas lalo naman itong napangiti dahil sa pagiging kalmante niya. Pinipisil pa nito ang pisngi niya na tila tuwang-tuwa ito sa kanya. Tumayo ito at kumuha at nagsali ng tubig sa baso saka lumapit sa kanya. Iniumang nito ang baso sa kanyang bibig. Tahimik na ininom niya iyon. Basta na lang nito inilapag sa sahig ang baso. Saka muling humarap sa kanya. Nakangisi ang pangit nitong mukha sa kanya. Nakakadiri. Gusto niyang sukahan ang pagmumukha nito. Muling umangat ang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Pinilit niya namang hindi mapapitlag. Iniiwasan niyang mainis ito sa kanya. Bumaba ang kamay niya sa leeg nito, patungo sa kanyang balikat, hanggang sa kanyang braso. Tiniis niya ang nakakadiri nitong mga haplos. Napakakinis mo. Nagniningning ang mga mata na wika nito. Tuwang-tuwa ito dahil hindi siya pumapalag sa mga ginagawa nito. Nakakagigil. Pinisil nito ang kanang dibdib niya. Hindi mo ba ako hahayaang hawakan ka? Ikiniling niya ang ulo at malambing na wika niya rito. Ngumisi naman ito sa kanya. Hindi mo ako mauuto. Mas lalong lumawak naman ang pagkakangiti niya rito. Hindi ka naman mukhang uto-uto ah. Aniya at iniangat ang kamay na may lubid. Ikinawit niya ang ulo nito sa pagitan ng mga braso niya. Sa laki mong yan, sa tingin mo ba? Magtatangka pa akong manlaban? Samantalang si Adam naman,
Lumapit siya sa pintuan at marahan iyong binuksan. Sinilip niya ang mga pasilyo. Nakiramdam siya sa paligid. Nang masigurong walang tao ay lumabas siya ng silid. Tahimik niyang sinisiyasat ang mga pintuan hanggang sa mapunta siya sa isang silid. Pinihit niya ang seradora at marahang binuksan iyon. Patay ang ilaw at tanging lampshade lang ang liwanag sa silid niyon. Pero sapat na iyon para makita niya si Lexa na mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kama. Lexa? Para siyang kakapusin ng paghinga habang humahakbang papalapit sa anak. Natigil lang siya nang lumiwanag ang paligid. Napalingon siya sa may pintuan. Naroroon si Jade. May hawak na baril at nakatutok sa kanya. "Hi love, ginabi ka ata." Malambing na wika nito sa kanya. Nagtagis naman ang bagang niya. "Nakatulog na ang anak natin kakahintay sa'yo." Nababaliw na talaga ang babaeng ito. Bakit ba hindi niya napansin ang mga kakaibang ikinikilos nito noon? "What are you doing this?" Malamig na tanong niya rito at pilit na nagpapakahinahon. "Para mabuo na ang pamilya natin." Nakangiting wika nito. "Ako, ikaw at si Lexa." Napailing naman siya. Malala na ang pagkabaliw ng babaeng ito. "Alam mo nang isang kahibangan lang ang iniisip mo. Ang mabuti pa, itigil mo na ito." Tumalim naman ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa baril na nakatutok sa kanya. "Anthony, ano ka ba? Ano bang kahibangan ang sinasabi mo dyan?" Malakas na sigaw naman ito. Hindi siya umimik sa sinabi nito. Naghahanap siya ng tiyempo kung paano makakalapit dito at maagaw ang hawak nitong baril. "Love, ngayong nandito ka na, pwede na tayong magsimulang muli. Binili ko itong bahay. Pinagawa ko itong kwarto ng anak natin at next week yung master's bedroom naman ang ipapagawa ko. Magiging masaya na tayo dito." Tumalim naman ang mga mata nito. "Hindi mo na rin naman pwedeng balikan pa si Camila. Dahil ngayon pa lang, pinagsasawaan na siya ni Rowley. Where is she?" Hindi niya napigilan ang malakas na pagsigaw. Gumapang naman ang kilabot sa kanyang katawan dahil sa sinabi nito. "Daddy?" Nilingon niya si Lexa na nagising dahil sa pagsigaw niya. "Go back to sleep, princess. May pinag-uusapan lang kami ng daddy." Istriktang pagalit naman na wika ni Jade kay Lexa na parang ito ang tunay na ina. Hindi naman ito pinansin ng anak niya. Tumayo si Lexa sa kama at lumundag. Paibaba saka patakbong lumapit sa kanya at nanguyapit ito sa hita niya. "Lexa!" Sigaw naman dito ni Jade, sabay kalabit sa gatilyo ng baril. Habang sa kasalukuyan naman ay si Lyra. Hindi niya binibitawan ang lalaking kanina pa nakakadiring humahawak sa katawan niya. Sakal-sakal niya ito gamit ang lubid na nakatali sa mga kamay niya. Nasa likuran siya nito hanggang napatihaya sila sa sahig. Mas malakas man ito sa kanya, mas may utak naman siya rito. Nagkakakawag na ang lalaki. Ilang beses siyang nauntog pero tiniis niya iyon. Hindi niya binitawan ang liig nito hanggang sa unti-unti niyang naramdaman ang panghihina nito at tuluyan ng hindi nakapanlaban. Naghintay siya ng ilang segundo at mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal dito. Nang makasiguro ay sa kaniya tinanggal ang kamay niya dito. Ramdam niya ang pamamanhid ng mga braso, patulak at inialis niya sa ibabaw niya. Nagmamadaling kinalag niya ang tali sa paa. Pagkatapos ay tsinaga niyang kalagin ang tali sa kanyang kamay gamit ang kanyang ngipin. Natagalan siya ngunit nagawa niya iyong kalagin. Hinilot niya ang palapulsuhan. Nararamdaman niya ang kirot niyon. Sinubukan niyang tumayo. Naging mabuway ang pagtayo niya dahil sa nararamdamang panghihina niya. Inis na napagbuntungan niya ng galit ang nakahigang lalaki sa sahig. Galit na paulit-ulit niya itong pinagsisiparoon. "Animal kang pangit ka, pweh!" Humihingal na tumigil siya.
Inilibot niya ang mga mata sa paligid. Madilim at tanging isang dilaw na bumbilya lang ang nagsisilbing liwanag. Walang bintana kaya walang hangin na pumapasok sa loob. Kulong na kulong at mabaho ang amoy. Maraming mga lumang gamit. May isang lamesang plastik na naroroon. Ang pitchel na may lamang tubig. Sa gilid ay isang asul na drum na may tubig at isang timba ng pintura na walang laman. Humakbang siya papalapit sa pintuan. Dinampot niya ang baseball bat na nakasandal sa isang gilid. Hagdan ang nasa labas ng pintuan. Dahan-dahan siyang umakyat habang inihahanda ang sarili kung mayroon man siyang makakasalubong. Sala ang nabungaran niya. Isang lumang bahay ang disenyo. May lumang nara na sofa, kaharap ang isang flat screen TV. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Sinubukan niyang pihitin ang seradora, ngunit nakalak ang lecheng pintuan. Nakarinig siya ng sigawan ng isang babae mula sa itaas. Tinungo niya ang hagdanan. Umakyat siya kahit pa sinasabi ng isip niya na humahanap na lang siya ng malalabasan para makaalis na siya sa lecheng bahay na iyon. Nanaig ang tigas ng ulo niya. Muli siya nakarinig ng sigaw ng isang lalaki at pamilyar sa kanya ang tinig na iyon. Si Adam. Hindi siya maaaring magkamali. Mas lalo tuloy siyang na-curious. Isang silid ang nakita niyang nakaawang. Nilapitan niya iyon at pasimpleng sumilip. Isang babaeng may hawak na baril ang nakatalikod sa kanya. Sa sahig naman ay si Adam at isang bata na umiiyak habang duguan ang braso nito. Nanlalaki ang mga mata niya. May galit na umahon sa kanyang dibdib sa nakikitang dugo na umaago sa balikat ng bata. Nanginginig sa galit na pumasok siya sa silid at malakas na hinampas ng baseball bat ang babaeng may hawak na baril sa ulo. Nabigla ito kaya hindi nito naiwasan ang pag-atake niya. Sadsad sa sahig ang babae. Nabitawan nito ang baril. Nilapitan niya ito at walang awang pinaghahampas ang katawan nito. Galit na galit siya sa isiping sinakta nito ang bata. Gusto niya itong durugin. Naramdaman niya na lang na may mga bisig na pumupulupot sa kanyang baywang at sapilitan siyang inilalayo sa babaeng halos wala ng buhay. Tama na, Laura. Bulong sa kanya ni Adam. Bitawan mo ako. Nagpupumigla siya sa pagkakahawak nito. Hindi pa siya kontento. Nais niya pa itong saktan. Gusto niya itong madurog ng pinong-pino. Tama na, love. Wala na siya. Sigaw naman ni Adam. Pilit siyang inihaharap ni Adam. Tama na. Malakas na sigaw nito. Humihingal na napatitig siya sa mukha ni Adam. Tama na. Baso yung wika nito.